May 16, 2017, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ng ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Ginoong Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigugma namog mga Bisaya. Maayong hapon sa inyong tanan nagapaminaw karon sa Radyo 5 ug nakatan-aw sa Action TV Channel 41. Labi na kanang mga nagatan-aw sa Facebook page na Raffy Tulfo in Action. Daghan salamat, mabuhay kitang tanan. Tama. Okay. Pero bago tayo mag-umpisa ng programa, Nins, konting pasada lamang. Ngayon ko lang ito gagawin, although matagal na itong issue, ngayon ko lang tatalakayin natin, Nins. Ito bang maraming mga nag-iingay at tumututol sa appointment ni Mocha Uson? Okay. Ano ba ang pinagpuputok ng butsi ninyo? Bakit nyo pinupuna at pinapalagan yung pag-appoint ni Presidente kay Mocha Uson? What's wrong? Unang-una, prerogative ng Presidente na yan, natin, na mag-appoint kung sino ang gusto niya na maging member ng gabinete niya. That's number one. And then number two, anong issue doon kung dati siya sexy dancer? So what? Yung tao ba na isang sexy dancer, wala siyang karapatan na ma-appoint o manilbihan sa gobyerno? Marami po dyan sa ating taga-gobyerno, maging politiko man o appointee man, na mas hindi karapat-dapat na umupo. Kahit pa magagandang scholastic records nila, di ba? Tingnan nyo, makinig ko kayo, totoo to. Kung tayo ba ay magiging pihikan at gusto natin yung malinis talaga yung mga nakaupo sa ating gobyerno, baka bilang na lang po sa ating mga daliri ang karapat-dapat na nakapwesto sa pamalaan. Di ba? Bilang na lang. Umpisahan natin sa mga sugarol. Hindi, kasi yung naghahanap sila ng butas ng mga Pinupulaan kasi yun. pinupulaan nila kasi si Mocha. Umpisa natin mga nakaupo niya sa gobyerno na sugarol. Walang ginawa kundi magsugal. Yung mga sabongero. Ba't hindi nyo mga pinupuna? Saan kinukuha nila yung pera ng pangsabong? Yung mga taong yan, mga nakaupo sa gobyerno, di kinurakot. Pag tinanggal mo yung mga sabongero, sugarol, baka 50% na lang ang nakaupo ngayon. Hindi ako nabibiro. O baka Pumunta ka ng mga sabungan, every Saturday, Sunday, punong-puno yan ng mga politiko at saka mga taga-gobyerno, yung mga appointed, mga government office. na alam naman nating bawal dapat talaga. Okay. Now, hindi pa tayo tapos dyan. Isama mo din dyan yung mga lasinggero, babaero, lalakero, adik. Di ba? Pagtatanggalin mo yan, another, sabihin natin, 1/3. So 1/3 na lang. Yung mga tarantado, abusado, gago, siraulo, baka wala na matitira. Di ba? What the fuck is wrong with you guys? I mean, hindi kasi napipiko na kuninsi. In fact, meron pa dyan mga opinion writer, mga kolumnista. Lol, kolumnista kuno kayo. Kung hindi ko pa alam, mga baho din ninyo. May mga baho kayo na nagmamalinis kayo. Di ba? Hindi nakakainit kasi ng ulo na what's wrong kung dati siyang sexy dancer? Anong masama doon? Wala na ba siyang karapatan na mamuna sa gobyerno? Bawal na dahil siya dating sexy dancer? Marami pa dyan mga gago sa gobyerno na hindi karapat-dapat mamuno. Meron pa nga dyan siraulo na-appoint And besides, si Mocha did not ask for that position. Siya ang in-appoint. Mind you.
unlike dun sa mga iba, alam ko Tunis, anti-Duterte. Pero nung na manalo si President Duterte, nagsipuntaan sa Davao, Biglang bumalingbing, ano? bumalingbing at nagpupuyat at yung iba pa nagsusot ng mga sexy na mga damit. Okay? Oo, alam natin Kilala mo kung yan. sino ito? Yes, oo. Inakit-akit pa yung presidente para ma-appoint, nagpupumilit. Ayaw pa sana i-appoint ng presidente, napilitan na i-appoint. May sira pa nga sa ulo eh. O, bakit di nyo pinuna mga yon? Hindi, nagpupumilit na talagang pinagdidiinan yung sarili na please appoint me. Wala naman na itulong sa administrasyong Duterte, wala naman na itulong sa kampanya ni President Duterte. Nagpupumilit pumunta ng Davao, nagmamakaawa, kulang na lang manlimos at lumuhod para mabigyan ng posisyon. At may sira pa nga sa ulo, may tuktok. Na-appoint, ba't di ka nag-ingay doon? Wala itong si Mocha Uson, hindi siya humiling sa posisyon na yan. Si Presidente ang tumawag sa kanya para i-appoint siya. She didn't ask for it. Nagbayad ng utang na loob sa Presidente dahil talagang malaking nagawa naman ni Mocha Uson sa kampanya ni Presidente. From the very start, she been a pro-Duterte. So what's wrong with that? At wala naman siyang ginagawang kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. Masama ba yun yun ang alam niyang hanap buhay. O hindi naman siya namimirwisyo, hindi siya nanlalamang ng kapwa, hindi siya ng api ng kapwa. Yung pagiging sexy dancer niya, yun ang alam niyang maayos na hanap buhay. Hindi naman siya criminal, hindi naman siya... Pinagpapawisan niya yung Nagnakaw. pagtatrabaho niya bilang isang sexy dancer, bilang isang endorser. Pawis niya yun. Blood, sweat, and tears, ika nga. So what's wrong with that? Hindi naman siya nagnakaw. Papalag kayo. Tapos kayo dyan sa simbahan, papalag din. Mga father kung hindi pa natin alam, mga sakristan ninyo May mga tinatago din. mga sakristan ninyo, kinakalikot nyo. May mga sikreto din. Di ba? Mga lihim din. Tapos ngayon, si Mocha Uson, pupuna-punahin nyo, nagmamalinis kayo. Yung tao ay nagsisexy dancer lang. Ano masama nung? Kayo, father, mga father, pasintabi. Anong ginagawa nyo? May konting mga himas-himas kayo dyan sa mga ano nyo. Tansakris. Tao lang daw sila. Tao lang Kaya din nga, at nagkakamali. Ampunahin nyo yung mga siraulo sa gobyerno. Yung mga nakapwesto, mga politiko lalo na. Yun yung pagpupunahin nyo. Huwag yung itong isang tao na wala namang ginawang masama. Hindi naman siya ng api, hindi naman siya ng lupig, hindi naman barumbado ito. Hindi nagnakaw. Hindi nagnakaw. Nagtrabaho naman tumaayos. Dating OFW to si Mocha eh. Oo. And then, pagbalik ng Pilipinas, nakapag-ipon siya, nagpunta siya ng sarili niyang grupo at naging sexy dancer. So what's wrong? At maganda ang pinagmulan niyang pamilya. At lawyer ba o doktor yung nanay o tatay niya? Parang ganun. Regardless kung saan family siya galing. Ang importante dito ni yung pagkatao niya. Malinis yung pagkatao niya eh. Hindi siya ng api, hindi siya ng lupig eh. Di ba? At kung paano siya manilbihan ngayon sa gobyerno. Exactly. Oo. Hindi Yun nyo kasi siguro. ginajudge yung itsura ng tao, yung panlabas, yung panloob. At marami dyan, simba ng simba, luluhod pa, papuntang altar sa Quiapo. Pagbalik, yung katulong, pinagsasampal, hindi pinapakain. Mura ng mura pa. Mura ng mura sa mga katulong. Yun yung mga pagpupunahin nyo. Meron iba dyan, may sira sa ulo. Sa bagay, tanggal na. Meron dyan, korap. Tinanggal ng presidente. Merong adik pa. May adik. Adik ko. Bakit di nyo mapinapunan nyo? Ngayon, ito na lang pala, buti nalala ko. Gusto nyo yung mga ideal appointee. Yung hinahanap nyo. Gusto ko yan. May pinag-aralan. Gusto ko yan, oo. Si Secretary Ubial. Tingnan mo muna. May pinag-aralan yan, mataas. Alta Sociedad. Means, Okay. doktora. Nag-aral sa Premier University Okay. ng Pilipinas. Okay. Karapat dapat siya. Oo. Now, tingnan nyo to. Bilangin nyo po kung ilan yung mga magkakasakit ng skin cancer, liver cancer, kidney cancer, dahil sa pagiging pabaya nitong si Obial. Bakit? Uy, bakit? Bakit? Bakit ang tanong? Bakit? Ilang beses na natin siya na-interview dito, Nins? 2 plus doon sa baba. Oo, yung sa sa Action sa Action sa Tanghali. At ano po yung interview ko sa kanya? Ma'am, kailan niyo po i-raid yung mga tindahan dyan sa Binondo na titinda ng mga peking gamot?
Di ba sabi niya, Nangako ipaparade siya. niya? Nangako siya. Not once, not twice, but 3 times ipaparade na raw niya yung mga peking, yung mga tindahan na kung saan tinatambak ng mga sindikato yung mga peking gamot na pampakinis daw ng muka, pampapayat at kung ano pa, na samantalang yun ay bawal na bawal. In fact, mismo yung FDA na nagsasabi, huwag tangkilikin yun. At nangako kayo dito, Secretary Obial, na ipaparade nyo yun. Bakit hanggang hindi nyo nire-raid? Bakit? Bakit nga, Nins? Ano nga bang dahilan? Oh, yan ba yung gusto nyong klaseng mga appointee na hindi nyo pinupuna? Yun dapat ang mga pinupuna nyo. Doon dapat Baka kayo busy mag-ingay. lang siya. Pero hindi, 3 beses na nga Diba? ako. Etong isang tao na wala namang ginagawang masama at nag-aayos ng diretsyo, tatrabaho ng diretsyo, puna kayo ng puna. Diba? Kayo dyan na nag-iingay at palaging nagyayak-yak at tinitira si Mocha Uson, pumunta kayo ng salamin, tingnan niyo yung salamin, tingnan niyo yung pagmumukha niyo sa salamin kung sino kayo bago kayo magpuna. Diba? Yun lang yun. Magsitigil na kayo. Shut the F up. Hindi, nakakainis kasi pag nagbabasa ako ng dyaryo, Oo, puro negative talaga. Puro negative Nababasa against ko rin Mocha yan Uson. Nababasa ko rin. yung iba mga kolumnista pa. Yung iba kasamahan pa niya mismo sa dyaryo. Pinabumura ko, sabi ko, putang, akala mo kung sino ka. Di ba? Wag. Give her a chance. Pabayaan mo natin siya, pagtrabahoin natin. Ngayon, pag nagtrabaho na itong si Mocha Uson at meron kayong nakitang masama at ginagawa niyang katrandaduan, kasama ako dyan. Trust me. Pero hanggat wala pa siyang ginagawang masama, give her a chance. Give her a break. Hayaan natin muna siya magtrabaho. Hindi pa nga siya nakapagtrabaho, mura na kayo ng mura. Pinupunan niyo na, pinipintas niyo na kung anong klaseng pagpipintas ginagawa niyo sa kanya. Ano bang problema niyo? Nakakainis eh. Tapos ito pang mga taga-dyaryo, mga kasama niyo mismo sa industriya, kasama natin, pupunahin siya. Oo. Sus, Mario Josep. Pabayaan po muna natin yung tao makapagtrabaho. Then, only then, pag nakita natin na hindi maganda yung kanyang pagtatrabaho, may ginagawa siyang kalokohan, then punahin natin. Kasama niyo po ako dyan. Pupunahin natin. Left and right. Pero ngayon, give her a chance. Okay? Good. Sige. Alright, at Philippine Standard Time, alas 2:22, ang atin naman pong pinakaaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, Alam mo, ma'am. sinabi ko, yung iba, Yes, yung pumunta pa mismo doon. Oo, kilala ko yun. Yung mga pumila talaga at nagtyaga Pumila. kahit madaling araw, Oh. kahit ilang oras nang nakapila doon. Oh. Oo, kilala ko yun. Pumila-pila pa talaga. Nagmamakaawa pa, lumuluhod-luhod pa. O bakit hindi nyo mga pinagpupuna yun? Tapos nung maupo, kung ano namang pinanggagawa. Di ba? At nung matanggal, gumano pa. OAC, oo. Gusto nang lumipa. Oo. Bakit hindi nyo pinagpupuna yun? Oh, sige na. Oh, sige, Idol. Ito muna. 4 po silang andito. Sige, si Mr. Elino, Sugaste, Felix Lumataw et al. Para ireklamo po yung mababang pasweldo sa kanila at pinabayaan na rin sila ng agency nila na nagsara na rin po at kanila pong pinagjujutihan dyan po sila nag-duty sa may NFA. Sarado na. Oo, yung kanilang security agency. Nako, Wala pong laman. patay. Paano natin habulin to? Sarado na. Kaya lang, Yung, sir, marami sa mga agency na ito, bagsara, and then magbubukas din, ibang pangalan. Pero hindi pa daw sarado. Hindi pa Ayan, sarado, agency hindi po. pa pala. Yung Warehouse agency lang po, ang... sir. Warehouse lang po. Warehouse lang po. Pero may... Sino lang, ano lang po yung isinara para malinaw po kay Idol? yung NFA warehouse. Warehouse lang po, sir. Warehouse. Bodega. Yung warehouse, yung pagjujutihan nyo, wala na. Wala na po. Pero yung agency mismo nandiyan pa. Nandiyan po, Nasa dalawang Iloilo po. agency po nila, sir. Nasaan po? Sa Iloilo yung aming agency. Agency po. Ba't napunta ko kayo dito sa Manila? Sir, sumadya na po kami sa Sumadya na po, sir, inyong kami. dulugan at para po mayan ng... Doon kayo nagjo-duty sa Iloilo. Di po, sa Laguna Meron po, po sa silang... Kalawan. Pero yung inyong pong agency ay Iloilo. Iloilo Tapos, po, sir. pinadala kayo dito sa... Hindi. Taga Laguna rin po Tiga kami. rin po ko kayo sa Laguna, sir. Hinar din po kami doon. Hinar po kami. Hinar po kayo dito sa Laguna po. Laguna. Opo.
Pero yung agency nila sa Iloilo. Opo. Ano ba nangyari sa NFA? Eh, marami naman agency sa Manila. Bakit pa sa Iloilo yung agency na hina nila? Eh, hindi po Ito namin yung alam. sinasabi natin korupsyon. Di ba? May katiwalian dyan. Di ba? Hindi ko magets. Ang dami mga agency, qualified na agency, security agency dito sa Maynila, ang laki-laki na Maynila. Bakit doon ka pa pupunta sa Iloilo para maghanap ng security agency, kumuha naman security guard? Most likely, yung mga nag-hire dyan sa NFA, may lagay or kapartner nung security agency Pwede. na loko-loko sa Iloilo. Mr. Jomar Pastana, Operations Manager. Magandang hapon po, Sir Jomer. Homer. Ililo ko, ma'am. Sir Homer, si Rafi Tulfo po, Sir Homer. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo, Sir. Sir, andito po yung inyong mga empleyado, inyong mga SG, yung nag-duty po sa NFA, Opo, sir. Sa Kalawan, sir. sa Kalawang, Kalawang Laguna po, Laguna. sir. Kalawang, Laguna. Kalawan, Laguna. Oo. Ano natin, sir? Ano po? Anong atin? Ang atin ay dapat sila mabigyan nyo ng sweldo. Sir, yung back wages po namin, sir. Yung back wages po nila, hindi pa nabibigay. Wala pa, hindi pa nabigay. Opo, hindi pa nabigay, pati cash ban. Puro pangako po, sir. Puro pangako Puro siya. pangako. Sir. Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Sir, magandang hapon po. Hello, magandang hapon. Si SG Sugaste po ito ng NFA Kalawan. Sugate? Sugaste. Sugarte. Sugaste S. Bali, sir, kami po ay floating na sa ngayon. Status namin, floating kami kasi isinarado yung mga bodega po sa Kalawan, walang laman. Kami po, matagal na po namin tinaano ito kay attorney. Ang aming pasahod po sa amin, napakaliit. Mula po 271 po pesos mula noong 2013 hanggang October 2016. Opo. Yun po ang sahod namin. Ang inabol po namin yung back wages namin at saka yung aming kasban. Back wages at saka kasban. Opo, sinatawagan po namin si Atty. Domingo, panay po ang pangako. Ang sabi po niya ay, oo, bayad na yung yung 3 years mula 2000. Sir, paiksin na natin. Sir, alam niyo na po yung problema. So, ano pong gagawin ninyo para ma-solve po itong problema ito, sir? Sige, coordinate ko lang kay attorney, sir, para ma-settle na to. Coordinate kay attorney. Si attorney na nga puro pangako ng pangako, walang ginagawa. Tapos ngayon, ibabalik po sila kay attorney. Naunsang, ano na bang nangyari sa'yo? Sandali lang mo, sir, ha? Ito na pala. Si attorney, ito may-ari. Si attorney Oso. Sir, attorney po. Si Attorney Domingo Oso, magandang hapon po, attorney Oso. Attorney Oso? Yes, ma'am. Sir, Ayun, si Rafi Tulfo po, sir, attorney Oso, sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Attorney, Ano po yun? andito po yung inyong mga SG sa Kalawan, Sa NFA po. NFA, Mga floating na po. mga floating po sila, kailangan na po nilang yung kanilang mga sweldo at yung kanilang mga back wages. Back wages lang po, sir. Pakibigay na lang po, Ayos, attorney. Yes, so sinabihan ko sila magpadala sila ng sulat. Bakit pa magpadala ng sulat? Why? Bakit kinakailangan magpadala ng sulat? Hindi, magpadala sila ng sulat na Bakit? na kasi wala na sila so the requesting for the Attorney, payment wag of mo naman their, akong gawing, hindi naman po ako abogago, ano po? Wag mo gawin akong abogago. Hindi sir, ito please listen. Sir, Please sandali. listen. No, you have to listen. Nakapagsilbi na sila sa inyo, nabigyan na nila yung kanilang serbisyo. Now, all you need to do is give them their salary. Ba't kinakailangan pa nila magsulat sa iyo para sabihin, please give us our salary, write you a letter for that? Hindi salary yun sir. Kasi natapos na yung kontrata nila. So yung usual requirement namin, magpadala sila ng sulat na to. No. Anong klase? That's bullshit. Papadala sila ng sulat, tapos ang kontrata nila. Kayo dapat ang magbibigay sa kanilang sulat to explain to them kung bakit tinetermine ng kanilang kontrata and then after that letter, to follow na agad-agad yung kanilang mga sweldo. Yung back wages, Hindi ito sir, please listen. No, that is just a documentary requirement para namin ma-process sa accounting. Kasi alam mo, yung retro namin hindi pa naibigay ng NFA. Actually, yung NFA, 3 buwan hindi pa ako nabayaran. But I will give it to They have them. to beg for their back wages. That's due them. Please listen. Wala ako nung binabayaran ko yan sila.
Kahit bakit pa kailangan nila magsulat sa inyo? Hindi na kailangan magsulat. Kayo na ho dapat agad-agad kusa ibibigay sa kanila yung kanilang Hindi, sweldo kasi with sir, explanation. for auditing purposes with the government, we need a request at saka pag nakuha na nila ang pera, magperma sila for reimbursement sa Yun akin. nga, kaya nga sir, pero bakit pa nila So, kayo yun na ang kailangan magsulat? requirement. Naglalagay lang kayo ng red tape dyan. Sandali lang sir, makinig ka. Colonel Ibrandi Usana, Deputy Director ng SOSYA. Magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Good afternoon po, Sir Rafi, at sa mga inyong tagapakinig, sir. Ito mga SG, sir, gusto nilang kunin yung kanilang mga back wages sa kanilang agency at sabi ng agency, sumulat daw muna sila. Meron bang ganong klaseng patakaran, Colonel? Actually po, sir, that's the function, sir, nung subordinate command officer nila ng agency na siyang namamahala dito sa deployment ng mga security guards. Okay. Ang tawag po dito, detachment commander, na siyang dapat mag-represent para po doon sa kanilang mga guards na na-deploy nga po doon, in this case sa NFA na nagsarado na. Okay. At hindi naman po kailangan itong mga gwardiya, sadyang kailangan i-require silang sumulat doon sa agency kasi obligado talaga ng agency tignan yung welfare ng kanilang mga empleyado. Oh. So kung kailangan nilang hingin to, palagay ko that sabi nyo nga po, red tape na po yun. Mhm. So I would advise yung security agency, sila na po ang mamagitan, sila na po ang gumawa ng paraan para ma-facilitate po yung sinasabi nilang pangangailangan nila sa mga gwardiya. And that can be done by their subordinate officer o yung mismong detachment commander dun po sa lugar na yon. Okay, Attorney Oso. Yes, sir. Narinig mo po, sinabi ng SOSYA. Yeah, kaya yun lang ang hihingi ko sa kanila, kung ilan sila, kasi hindi naman sila lahat on Sir, floating hindi na nga po status. dapat ang taong gumawa niyan. Dapat yung gumawa niyan, operations manager mo, yung mga supervisor nila, hindi na po sila. Ikaw naman, oh. So I told them na mag-coordinate sa detachment head doon para Sir, they have been magpadala ng sulat coordinating with sa a akin. lot of people, especially with Sir, Mr. please. Pastana, Oh. pero walang nangyari, sir. Napagod na nga sila, kaya nga sila napunta na rito dahil Hindi, don't pinasisikot-sikot worry. sila. I never denied my men of those what is due to them. So that is just a simple matter na coordinate sila sa detachment head nila para padala sa akin yung sulat. Sinong na-terminate na, sinong nag-floating status para ibigay yung lahat. Kasi wala akong control sir, dyan. makinig ka. Kasi dito, Mr. yung Pastana, head of- sandali lang. Mr. Pastana, operations manager, magandang hapon, Mr. Pastana. Sir Homer? Mr. Pastana? Wala na. Attorney Oso? kanila, Attorney Oso? they go Huy! detachment head at saka mag-ano sila sa detachment head, Huy! magpadala na yung detachment Saba! head in charge, Kasama. magpadala ng na please, yung ito sila nag-floating status, so ibigay ang Tumahimik ka na nga lahat ng dyan. mga Hoy! Hoy, sir. Sir, kasasabi lang po ni Colonel Usana, hindi na po nila trabaho yan. Dapat trabaho na yan ng taon yung boss, yung supervisor nila. Kausapin mo yung operations manager nila na siya ang gagawa ng mga requirements ng mga sulat-sulat na yan na siyang ipapadala sa iyo. Hindi na po sila isa-isa. Di ba? Bakit kinakailangan isa sila magsulat? Dapat yung operations manager ninyo ang mag-represent sa kanila, sa inyo. Hindi sir, ang sabi ko, punta sila sa detachment head para malaman ko lahat sila at tapos yung detachment head na magpadala dito kung ilan sila na Sir. floating status para paano. Sir. I-coordinate nila. Pumunta na po sila sa Simple as detachment. Pumunta na po sila sa detachment commander nila, sir eh. Kailan? Kailan po kayo pumunta? O, pag nagmi-meeting po kami, napunta po kami doon. Palagi. Hanggang sa na-stroke na po, ka-stroke lang Na-stroke ng na po, aming sir, detachment commander. O, na-stroke na nga yung detachment commander. Ikaw na susunod na may stroke. Oo, alam mo niya. Wala yan. Ha? Ilan lang sila. Ilan lang sila Sir, hindi ako nabibiro, sir. Hindi status ako ngayon. nabibiro kasi may tinatawag na karma. Yung pong detachment commander, paulit-ulit na lang po sila pinaikot-ikot, niloloko-loko na lang sila hanggang sa na-stroke. Ngayon, ang susunod na may stroke, baka ikaw na. Pumatos na sir, pumatos eh. Ay, huwag naman ganyan. I never denied my men of those benefits due to them. Gusto mong hindi ka may stroke. Hindi ka atakin sa puso. Please do Sweldo mo not sila. say please do not say harsh language. No, Alam I'm mo, not using tanungin mo rash yung language. What I'm doing Tanungin is... mo yung mga tao ko kung Sir. naano ko sila, wala. Pero so, okay. Simple as that. Wag na. Babayaran ko yan. Good. Ipaano lang kung lahat yung sino yun at saka mga nila. Kasi para hindi ko alam kasi ang dami naman sir, ng kausapin mo na kasi yung iyong operations manager.
Habang hindi pa na-stroke, itong operations manager niyo, hindi Na-stroke pa... na nga eh. Hindi. Anyway, okay, Ito I si will Pastor coordinate na-stroke ba? Hindi. Sino ba na-stroke? with my Yung ano personnel po, in yung charge aming doon detachment kung sino commander sa yan San sila. Pablo. Sir. I-coordinate nila kasi sinabihan ko nga sila na magpakigsuyo doon Attorney. sa in charge ko doon sa Batangas para at Attorney. least malaman ko nilan sila para Attorney. masamarize yung lahat. Attorney. Okay, yung detachment commander, na-stroke na. Hindi yung in charge ko doon. Okay, itong operations manager, may stroke pa lang. Hindi. Ikaw? Please listen naman. Ikaw naman. Ang Wala next naman online. wala naman akong ano dyan sa tao ko eh. Hindi sir, kasi bastusan sir, ang ginagawa binabastos mo na ito eh. Di, binabastos ka na rin para kita. mabayaran. Kahirapan kami. Okay? Sir. Euro na lang, sir, pangako. Mabayaran yun. Wala akong utang sa kanila. Yun lang. Sandali lang po sir, ha? Kasi- Sandali lang. Shh, pakinig ka. Colonel, sumasakit na po ulo ko, Colonel, dito. Pinaikot-ikot ako nitong si Attorney Oso. Ano pong magandang gawin, Colonel? Actually, sir, Sana. nakikita naman ho natin kung saan yung gap. Talagang dapat yung either yung operations manager, yung detachment commander, kaya lang sabi nga po, na-stroke na. Oh. Siguro yung somebody who is really in charge para siya mag-communicate kasi nasa Iloilo nga po. Pero again, hindi po problema ng mga empleyado yon o mga security guards. Dapat may namamagitan ho. And it's between the management people ho, up to the level of the president or the head of the agency. So in this case, si Attorney Oso, sinasabi niya naman po, hindi naman niya kailangan na pahirapan yung mga gwardiya. Pero kung kailangan ng mga paperwork, dapat trabaho ho yun ng management para i-facilitate po yung needs ng kanilang mga security, lalo na yung mga back wages po. Okay, Attorney Oso? Yes, sir. Okay, don't worry. Ipaayos ko yan. Walang Okay. problema yon. Sandali I lang po. never deny them of what is due to them. Sandali lang po. Ngayon lang Nandiyan ba si Mr. Pastrana? Mr. Homer? Mr. Pastrana? Mr. Pastrana? Hello, sir. Okay. Ikaw po yung operations manager kasi po yung isa pong Detachment commander. yung detachment commander po na-stroke na. Okay? So, ikaw po ang gagawa nito mga papeles na kailangan isumiti po sa may-ari kay Atty. Oso para ma-facilitate na po yung pagpo-process ng kanilang mga cheque. Ikaw ba yun, Mr. Pastrana? Hello, sir. Ikaw ba yun, Mr. Pastrana, yung gagawa ng mga papeles nito mga tao nandito sa amin ngayon? Ha? I-verify ko lang yan sa ano, sir, sa detachment namin sa Laguna para Na-stroke na nga eh. Baka ikaw ang susunod na may stroke. Hindi, sir. Kasi wala pa pong idea dito eh. Kasasabi nga lang, sir, na-stroke na nga po. Naghihingalo ngayon, 50-50 na-stroke. Ikaw sigurong susunod. Kung ikaw ay magpapalusot pa. Ang hirap naman sa inyo dyan, oh. Pahihirapan pa kami. Sinasabi nitong si Attorney Oson, ni Attorney Oso, itong mga tauhan ninyo kay detachment commander. Hindi ba alam ni attorney na yung detachment commander na stroke? Tapos ngayon, tinutulak sa iyo. Ikaw naman, ipinapasa mo ulit kay detachment commander. Kaya siguro na stroke si detachment commander kasi lahat ng responsibilidad ipinapasa sa kanya. Siya ang nagiging buffer. Di ba, Nis? So, attorney, Mr. Homer, wala kang kinalaman dito kung ganon. Pinapasa mo ulit kami doon sa detachment commander at sa kay Attorney Oso? Hello, sir. Mr. Pastrana? Attorney Oso? Kung sinong na-floating status. Okay? Para at least maano ko and then sa accounting, masamarize yun kung sino ang na-floating status at saka babayaran yung ano nila. Mr. Yung mga Mr. Pastrana? benefit. Mr. Pastrana? Mr. Pastrana? Sir, good afternoon, sir. So, pwede mo bang gawin yun? Yung sinasabi ni Attorney Oso, ikaw Yes, na sir. yung gagawa ng sulat? Para malaman kung sino yung mga na-floating status, ikaw naman Yes, sir. pa-facilitate ng mga... Bigyan lang kami na ng listahan, sir, ng gwardiya para masitol namin ito. Sino po magbibigyan ng listahan? List. Sino po magbibigyan ng listahan? Mr. Pastrana, sino po magbibigyan ng listahan? Sino po magbibigyan ng listahan, Mr. Pastrana? Pakisagot po. Hello, sir. Sino po magbibigyan ng listahan? Sabi mo, bibigyan kayo ng listahan. Sino po magbibigyan ng listahan sa inyo? Yung mga guard, sir, na nagrereklamo para masitol namin. Sila ang magbibigyan ng listahan sa inyo. Oh, sir. Sa Laguna. Gago ka pala eh. Pareho kayong gago nitong si Atty. Paguntugin ko yung mga gagong ulo ninyo eh. Nagtutulakan kayo eh. Sabi ni Atty., kailangan ipasa kay detachment commander.
Si detachment commander na-stroke, ngayon sabi ipapasa sa iyo. Ikaw naman, ipinapasa mo na naman sa mga tao. Sila magbibigay ng listahan sa iyo. Ikaw na dapat ang kumuha ng listahan. Ikaw na mag-report sa iyo. Ikaw na mismo dapat ang nakakaalam kung sino-sino ang mga nagtrabaho diyan sa NFA. You Okay, should sir. have that list. Okay, sir. Di ba? Okay, sir. Oo. O sino ba yung nagdidikta sa iyo? May nagdidikta na babae sa iyo. Yan na lang siguro kausapin ko. Yan ba yung boss mo? Sir, Hello, sir. bakit pa... So, ikaw kaya mo na yung listahan na yon, di ba, sir? Dahil kilala mo dapat silang lahat. Tama? Sasakit ang ulo ko dito eh. Mr. Pastrana. Mr. Pastrana, Hello, sir. bobo ka ba? Hindi. Sir, bobo ka ba o ano ka? Moron. Iyan ko na lang, sir, yung mga floating, sir. Itingnan ko na lang dito. Hindi lang to moron. Ano pala to? Bugok. Sir. Colonel, sumakit ang ulo ko. Colonel Usana. Oho, ganito Sumakit sir. ang ulo ko, sir. May mga bugok, may moron, may Oo. stupido. Oo. Ganito po, sa area naman po, marinig naman po ako nung may-ari at saka yung operations manager. Ang advice ko sa operations manager, dahil utusan na rin siya ni Atty. Oso, pumunta na po siya doon sa NFA office o kung saan man na sinasabi sa Laguna. At kausapin niya yung mga gwardiya kasi mas maganda nandun siya sa field para malaman niya yung pangangailangan. Ako na lang, sir. Ako lang didiskarte. Sir, there's no point talking to these people. Nagmamaang-maangan po sila, sir. Nagtuturoan. Ganito na lang, sir. The way I see it. Ipatatawag nyo na lang po itong mga bugok na ito sa inyo pong tanggapan. Siguro po, sir, pag nakaharap na kayo dyan, baka titino ng mga ito, hindi na magpapalusot. Sige po sir, at Diba? we will also help facilitate din ho. Obligahin nyo na lang po mga ito na mag-report po sa inyong opisina kasi pagdating po dyan sa Camp Crame, nakita po kayo mga nakuniforme, di ba, ng SOSYA at baka pag nakakita ito ng mga pistola, nakasukpits po sa mga bewang ninyo, baka saka pa lang sila matauan at hindi na maging mga bugok. Sa ngayon po sir, nagbubugok-bugukan to eh. Di ba sir? I-resolve na lang po namin at makatulong na rin po doon sa mga gwardiya. And we Okay. can also advise yung regional officer namin doon sa Region 6 kasi nakabase po yan sa Iloilo to help out doon sa requirement para Okay. ma-address ng operations manager po yung Okay, pangangailangan so ng mga sir, gwardiya. ganito pong gawin natin. Sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan and then through your office, ipatatawag po sa SOSYA itong mga concerned. Sige po sir. Pag-reporting Okay po doon, i-require po sila na mabayaran itong mga pobreng mga SG. Sige sir, okay Good, po. good. Yes, Sana sir. lang And po, then sir. I'll just talk to Attorney Oso na lang po later para malaman niya na rin yung needs ng mga Sir, security guards when they paano sir kung na-stroke na? Makakausap mo pa rin ba? Yeah, hindi naman po. Attorney Oso, Kung attorney. sino lang ang nag-floating status. Para may record, malaman ko rin para Sandali lang. Sandali lang. Ito ba namin. Odette, recording ba ito? Is this a recorded conversation? Ay, recorded ba ito? Recording? Pare-pare sinasabi niya. Hello, Bugok? Bugok? Ibigay ko, kaya... Ay napakahirap naman eh. Ang problema, simple lang yan eh. Bayaran ko yun, na-delay lang ng konti. Isang buwan lang na-delay yun kasi hindi pa naayos yung bayaran sa akin ng NFA. But nevertheless, bayaran ko yun kasi nag-floating status na sila. Opo, yung pangalan lang ang hinihingi ko. Opo, Bugok. Opo. Sige po. Sir Bugok, ganun na lang po. Patatawag na lang po kay Sir Bugok sa NFA. Pwede po ba? Ano po? Sa ano pala, sa SOSYA. Okay, sir? Ay, ito problem. Babayaran ko naman yan eh. Babayaran po. Pero, Walang problema pero yun. Sir Bugok, pagdating po doon sa Krame, dapat to, kasama niyo po yung isa pang Bugok, yung si Mr. Pastana, at doon ho kayo mag-usap po. Hindi. Okay, sir? Even without misintervention, bayaran ko yon. Actually, nagsulat na ako sa NFA na babayaran nila ako ng mga back para at least mabayad ko. Kasi nag-delay rin ang bayad ng Okay. NFA sa akin. Sige po, Sir Bugok, Alam mo, sir, kailan niyo po babayaran, Sir Bugok? Kailan po? within the month. Within- Ibigay ko, Within even the month. next week. Basta may data lang ako kung sino yung lahat. Kailan po? Within Kasi- this week, Sir Bugok? This week or next month? Hindi. May mahirap magsalita sa iyo, sir, na naka-follow yung language mo.
Kasi Hindi- sir, hindi ka kasi sir, dapat kaya sa ako ganito radyo nagsalita magganyan. dahil nabubugok na ko yung utak ko kasi binubugok niyo po kami lahat dito eh. Sa Hindi, mga... wag mo ano, hindi mo wag mo anong si Pastana kasi bago lang yan. Okay, yung mga language mo, napakahirap naman eh. Huwag naman ganyan. Ako, I never deny my men of what is due to Parang them. surrender ka na. Nagka-delay lang yun. Alam mo, sir, sa gobyerno, mahirap mag-singil. Don't you know, sa NFA, last month, umabot ng million ang sisingilin ko kasi hindi ako nabayaran. Kaya inuuna ko muna yung mga bayaran. Pero sir, I sandali lang, told them, I will pay you. Okay, sir, seryoso na talaga. Okay ba, sir, next week, pag sinamahan namin dyan, mabibigay na po yung kanilang mga sweldo, nakaready na po yung mga cheque? Floating status, siguro alam ko mga 6 o 4 lang yan sila. Okay. Oo. Kaya sabi ko, okay, sige, just sir. take your time, 6, sir. babayaran ko yan. Okay, so sir, sa Monday, pag sinamahan namin dyan, nakaready na po yung mga cheque, sir? So, gusto ko malaman kung ilan sila, sinong pangalan, magpadala sige. sa office para Ilan po kayo? 4 po kami ngayon. 4 po sila, sir. 4. bayaran. 4 po, sir. 4 lang eh. Oh, Don't sige. you know, sir, yung tao ko sa NFA sa Region 4, umabot ng 80. Uy, galing ah. Sige. At ang So, malaki pa rin ang sisingilin ko sa NFA dahil dyan, pero kahit na delay ang payment sa akin, binabayaran ko sila on time. sir, Ito lang yung na-delay, yung nag-floating. sir, Kasi hindi pa na ano ng accounting. so sir, yung 4 dyan, sasamahan namin sa inyong tanggapan, i-release nyo na po yung without us going to social anymore. Pagdating po dyan, yung 4 po na yung cheque ng 4, Paano nakaready mo na, sir. na kay Pastrana yung pangalan para padala ko yung pera kay Pastrana, sila magpirma? Simple. Okay? Kailan po? Oh, this week. Oh, yan. Pag nakuha yung pangalan nila at saka Yun padala naman ni Pastrana sa akin yung sumakit pangalan. ang ulo ko. Ano ngayon? Wednesday? Monday, Mr. mabigay ko na Pastrana. yan. Mr. Pastrana. Mr. Homer. Hello, sir. Okay, sabi po ni Attorney Oso, ipadala niyo raw po yung tumahimik muna si Attorney Oso. Ibabaan mo muna paulit-ulit. Odette, pakibaba nga, sabi ko, babain niyo yung boses ni Attorney Oso. Tuloy-tuloy pa rin salita niya, parang robot. Mr. Pastrana. Hello, sir. Okay, sabi po ni Attorney Oso, ibigay niyo raw po sa kanya yung listahan po nitong 4, mga pangalan nitong 4 nandito sa aming studio para mabayaran sila by next week. Can you do that? Yes, sir. Thank you. Thank you very much po. Talaga totoo, sir. Wala nang biro to. So, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan para kunin po yung listahan na sinasabi ni Attorney Oso and then isubmit yun sa kanya para by Monday next week, bayad na po sila. Pwede po, Mr. Pastrana? Yes, sir. Salamat po, sir. Magandang hapon po, Mr. Pastrana. Thank you po. Yes, sir. Okay. Attorney Oso? Usap naman tayo ng maigi eh. Opo. Wala Attorney namang Oso? problema dyan eh. Oh. Sabi po ni Mr. Pastrana, gagawa na po siya ng sulat tungkol po di sa 4. So by Monday, mababayaran na po itong 4. Tama po, Attorney Ayun Oso? lang pala eh. Okay. Simple as that. Okay. Ano pong problema mo dyan? Wala na po akong Dapat problema. kung nag-usap tayo ng maigi, wala na yung ganyan-ganyang mga salita mo. Wala na po akong problema, Kasi ako, sir. remember, sir, I never deny my men of what is due to them. Okay. Yun, sila lang 4 nagka-delay. Okay. Okay. I So, understand. simple lang sana. Okay. Inimbestigar mo naman yung mga tao dyan. Okay. Kung ano talagang problema. Sige. Sige. Alright. So, attorney, ganun na naman po by next week. So, attorney, ngayon pa lamang kami po ay nagpapasalamat sa iyo, attorney. Okay, sir. Don't worry. Attorney, Rest palakpakan assured. kita, attorney. Ito, papalakpakan namin kayo. Attorney, thank you so much, attorney. Okay. Colonel Usana, Yes, sir. pag hindi po nabayaran sila by next week, pupunta kami dyan. For the meantime, mukhang maayos ata. Monday, mabibigyan na sa kanilang cheque. Colonel, nakastandby lang kayo kung sakali hindi natupad, Colonel, ha? Opo, sir. Sige lang po. Salamat po, Colonel. Yes, sir. Okay, sir. Ito na gawin natin. First things first, kay Mr. Pastrana. After this, punta ko kayo sa kabilang booth. Kausapin niyo ulit si Mr. Pastrana. Bigay niyo po yung mga pangalan ninyo, rango, lahat-lahat, serial number, kung ano pa man. And then, gagawa siya ng sulat. Kunin po ninyo yung sulat na yan. And then yung sulat na yan, ibibigay natin. Sasama namin kayo. Ibibigay natin ngayon kay Attorney Oso. Agad-agad, by tomorrow, so by Monday, gawa na yung cheque. At yung cheque kailangan, masiguro agad mai-cash. Baka mamaya tumalbog pa. Yun nga, sir. Kaya nga Delikado. po, sir, kami sumadya din sa inyo. Pag nangyari po yan, takbo tayo kay Sosya. Opo, sir. Okay? Sige po. Sumakit ulo ko na yun.
Sige, Pahingang pahinga tubig. ka muna. Break ka muna, Idol. Okay, sige, break muna si Idol. At ang bahagi pong ito, mga kapatid, ay iniatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, goreng ng Indomie Siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng Bitter Go na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Sa mga kaibigan naman natin na jeepney driver, tricycle driver, bus driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng Organic as a Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ng immune system laban sa sakit. Organic as a Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic as a Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:49 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo ang Fundisol. Uulitin ko Fundisol, kaya wag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, maapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anaan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap, Fundisol na ang solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fundisol. For increased color text, 0925-584-5999. Ang Fundisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fundisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fundisol. Kati-kati sa balat, i-Fundisol mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:52 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nakatakdang sumalang sa Commission on Appointments si Health Secretary Pauline Ubial bukas May 17. Tatlong sworn opposition ang naghihintay kay Ubial sa pagharap sa CA. Sa kabila nito, positibo si Ubial na makukuha niya ang suporta ng mga mambabatas. Sina ACTS OFW Party List Representative Aniceto Bertiz III, Kabayan Party List Representative Harry Roque at Attorney Restituto Mendoza ang naghain ng oposisyon sa kumpirmasyon ni Ubial sa Committee on Health ng CA. Sa ibang balita, pinakakasuhan na sa korte ng Department of Justice si dating PBA player Dorian Peña. Ito ay matapos mapatunayan ng DOJ na may sapat na basihan upang kasuhan si Peña sa paggamit ng iligal na droga. Kasamang naaresto ni Peña sa bypass operation sa isang condominium unit sa Mandaluyong City noong Miyerkules, sina Jose Paulo JP Ampeso at Lady May Vilches na sinasabing mga big-time dealer ng shabu. Nakumpiska kila Peña ang 2 sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Nagpositibo sa paggamit ng droga ang 3 naaresto. Philippine Standard Time, 2:54 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update.
Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kasi fungi! Kasi fungi! Kasi fungi! Ang kati-kati sa balat dulot ng fungi. I-fungisol mo! Kaya ng buni, an-an, had-had, alipunga at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robos Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang propesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga may iwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap na uring sa atin. Sabado night, spread wheels na sarap na harap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Paint Pills na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly.
Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mo ba ng sweet life? Para mas ma-enjoy ang sweet life at healthy living, dapat pangalagaan ito. Simple lang. Dapat less rice, more exercise, konting bawas sa desserts at syempre, less bisyo. At para balance ang sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with Bitter Go. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Formang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang formang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus.
Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Alright, samantalang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ang Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At punta po tayo sa isa pang kaso kay dalawa po sila dito, si Maria Teresa Campuzano at si Cario Siosa, para po humingi ng tulong at ma-follow up na rin yung kanyang asawa na nawawala po o nawala noong May 1 pa matapos nga itong manggaling sa kanyang pinagtatrabawang kumpanya, Idol. Sige po, ito yung picture pala. Okay. Ng mister, no? Ito si ma'am. Si Mr. Edgardo Egay Careciosa. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Teresa. Magandang hapon po, sir. Saan po nag-work si Mr.? Sa ano po? Las Piñas po, Camellia School, Berdan. Ano po ang trabaho niya doon? Security guard po. Okay, bigla na lang hindi na lumaho na lang parang bulat. Walang contact sa inyo? Wala po, sir eh. Kasi ang huling text niya po sa akin ng Monday, May 1 po, 11:30 po. Nandun na daw po siya sa Cabuco, 13. School po yun na, isa rin po sa school ng Camellia School. Marela po. Ano pong sinabi doon sa text? Na nandito na kararating ko lang sa Cabuco. Yun na lang po. Tapos mga ilang hapon hanggang gabi ko na contact ko, hindi ko na po makontak. Tapos nalaman ko po na nawawala yung asawa ko, na dinukot nung kinaumagahan pa po ng Nabalita niyo, may nakapagsabi sa inyo na dinukot. Opo, may mga testigo po sa eskwelahan po mismo kinuha yung asawa ko, dinukot po. Sino na pong kumuha? Nakaputing bandaw po, 4 na lalaki. Oh, okay. Since then, wala na kayo narinig? Wala na po. Pumunta ako sa mga police station, Yes po. nagtanong. Ibali po yung sila po doon. Nag-report po sila ng hating gabi sa barangay po muna, nagpa-blatter. Then umaga po, sa police station na po ng 13. Wala ho ba kayo nababalitaan na kaaway ng inyong mister? Wala po talaga, Wala ho sir. siya nasasabi sa inyo? Opo. Kahit sa drugs po, sir, wala po Kagalit, talaga. wala? Hindi po yan. Opo, sir. So blanco talaga kayo? Opo, blanco. Wala akong nakikwento sa inyo si mister na medyo kakaiba Meron, sir eh. tungkol saan po? Nung March, po yan, mga 3rd week po, simula lang po ng inutusan ng asawa ko na kumuha ng welding machine ng boss niya po, na may-ari ng school. Parang after po inutusan siya kumuha ng welding machine, kinabukasan po, parang may mga issue na po na nawawala. Pero hindi pa po alam ng asawa ko yun, na may nawawalang bagay. Hindi ko po alam kung ano yung nawawalang bagay, sir eh. So Kahit asawa ko rin po, hindi niya alam. Pinagbibintangan? Parang ganun po ang lumalabas. Kasi po, kumbaga, kung nangyari po yung Tuesday na pinapasok po siya, sa welding machine pinakuha po, Monday pa po niya nalaman na parang siya yung pinagbibintangan. So meron pong inutos yung may-ari ng eskwelahan Welding machine po. na kumuha. Ng welding machine. Para saan po yung welding machine? Gagamitin po kasi ng isang kasamahan nila doon na nagagawa. Bali, ang inutusan po, yung asawa ko na kumuha. Okay. Nakuha niya po yung welding machine o hindi na niya nakuha? Nakuha kasi niya nawawala? po. Nakuha niya po, tapos guide po siya ni Sir Bakay. Yun po yung nag-utos. So nung Mula nakuha niya yung pagpasok welding machine, na ibigay niya na po doon sa Opo, nabigay na po napakuha. paglabas. Opo. Tapos, nawawala daw yun. Wala pa pong idea asawa ko nun, sir. Wala pa po. Pero may nakapagsabi sa kanya nawawala na yung welding machine Hindi po, sir. Bagay daw po. Doon sa loob ng bahay may nawawala. sa loob ng bahay. Opo. Ano na po yung nawawala? Hindi po na talaga namin alam, sir. Kahit asawa ko po, tinanong ko na siya. Tinanong ko siya. Parang Pero pinagdudahan. sino po nagsabi sa inyo na merong nawawala sa loob ng bahay? Yung kasamahan niya po doon na garden. Sinabihan na may nawawala tayo. Opo, sabi niya parang partner, parang ganun, may ano yata. May nawawala lang. Hindi po alam kung ano. Tapos, ikaw ang pinagbibintangan, partner, parang gano'n. Opo. Tapos, nakwento rin po sa akin ng asawa ko na nung Sabado po yun, parang ang nire-review ng CCTV, siya.
Pagkadaan niya daw po kasi, nire-review CCTV, siya yung nire-review, pero dinedma niya po yun. Baka lang po yung sa mga side-side ang tinitingnan. Dinedma niya po. Wala pa rin po siyang idea na may nawawala po talaga. Monday po talaga sinabi ni... Tapos yung araw din po na Monday na yun, sir, pinasok po yung bahay namin. Bali po yung dorm na tinitirahan namin, sa kanila rin po, magmamayari. Sino po may-ari nito? Sila Sir Bakay din po. Bahay? Na Mrs. Apo, Bakay po. Mr. and Mrs. Bakay. Silang may-ari ng kumpanya. Opo, ng school. Pati ng dorm na tinitirahan po namin. Okay, pinasok po Yung bahay namin, sir. Bahay nyo? Opo. Sino po nagpasok? Yun din po ang hindi namin alam, sir. Hindi nyo kilala mga tao? Hindi po, sir. Naghanap? Opo, wala pong nawawala sa amin, sir, kundi hinalungkat po yung mga gamit namin, sir. Nag-iba po yung ayos ng mga gamit ko, sir. Tapos inanong ko po yung asawa ko, bakit nagmamadali ka ba? Kasi ang gulo-gulo ng gamit natin may kinuha ka. Sabi niya, hindi ko talaga ginalaw yan. Tapos biglang napaisip na siya. Kaya't hindi nyo alam kung ano yung nawawala na Hindi yun? po talaga kahit hanggang ngayon. Kahit nung 1 month po na wala po talagang ka-idea-idea asawa ko. Sige, kausapin na natin to Camellia School. Yung anak na may-ari si Attorney Janet Tolentino. Ito ba yung anak ni Mr. Bakay? Opo. Janet Tolentino. Ma'am Janet, magandang hapon. Attorney Janet. Attorney Tolentino, si Rafi Tulfo po ito, ma'am. Yes po, sir. Okay, andito ma'am sa aming studio ngayon si Mrs. Teresa Camposano. Yes po. Asawa niya po si Mr. Edgardo Cariosiosa. Opo. Siya po'y nawawala. Yes po. Alam niyo na ho ba ito? Alam ko po yan. Okay. Gumawa na rin po kayo ng sarili niyong investigasyon? Opo, gumawa po kami, sir. Okay. So ano po lumito sa inyong investigasyon, ma'am, attorney? Ang investigation po na ginawa po namin, pumunta po siya nung May 1 dun sa isang branch po namin sa may Treasure Martires. Then dun po siya kinuha, allegedly, ng mga pulis daw po. Based din po sa report ng mga tao po na nandun, yung mga empleyado po na nandun, nakasama po. Okay. Ma'am, meron ho bang mga nawawalang gamit sa inyo, sa bahay ng parents nyo? Wala po. Kailan ba ito, ma'am, na nawawala? Supposed to be? Wala po ring idea na date, sir. Mga March yan. Kasi meron pong lumalabas na mga balibalita na baka may kinalaman po ito doon sa nawawalang gamit o may nawalang gamit sa bahay po ng inyong parents. At ito pong si Edgardo ang pinagbintangan at may kinalaman po sa kanyang sa kanyang disappearance yung konektado doon sa nawalang gamit, kung ano man yung gamit na nag-disappear din sa bahay po ng inyong parents. Parang ganun pong lumilitaw. May ganun wala pong nawawala po sa bahay po ng parents po. Wala rin po nawawala sa school. Ma'am, umiling kayo? Opo. Sige po, may gusto kayong sabihin? Opo, sinabi po sa akin ng anak ko Na may nawawala daw pong gamit. Sabi ko, ano yon? Hindi ko po alam, mama, kung ano yon. Ba't akong pinagbibintangan? At saka nung nawala ko po siya, nakausap ko po siya. Nung Lunes na yon, May 1. Sabi ko, nasaan ka ngayon? Nandito ako, mama, sa Camellia, nagre-report ako. Bakit? Saan ka pupunta? Pinapapupunta ako ni Mrs. Bakay sa Kabuko. Anong gagawin mo doon? Magkakapit daw po, mama, ng CCTV. Walang pasok ngayon. Ba't ka pupunta ngayon doon? Yun lang po. So, totoo ba yun, attorney? Siya ay pinag-report ni Mrs. Bakay para magkabit ng CCTV nung May 1? Hindi po. Opo, hindi po totoo yan. Totoo po yun, sir. Kausap ko anak ko. Yun daw pong sinabi ng anak. Actually, hindi nga po siya pinagre-report po ng May 1. Nagulat nga po bakit po siya nag-report. Ang mapagpapatunay naman po doon yung driver po saka yung mga ibang guards po talaga na nandito. Okay, si Mrs. Ma'am, may gusto po kayong sabihin? Sige po, ma'am. Ma'am, kasi ganito po yun. Napakamalaking questionable lang po. Hindi po aalis ang asawa ko, ma'am, na wala pong order na nanggaling sa inyo. Totoo po yan. Bago po siya umalis, ma'am, may nagte-text daw pong number sa kanya. Na ang buong akala niya po, ikaw po, number lang. Di ba sabi ko po, alam ko po nakikinig ang asawa ko sana. Tanging number niyo lang po ang alam niya. Sa inyo lang po siya mag-aano ng text. Pero yung text po na yun, parang talagang inutusan po siya na pumunta ng Kabuko, ma'am. Wala po siyang kapera-pera nun.
Humiram po siya doon sa kapwa niya guard ng 200. Kasi para po talagang inuutusan siyang pumunta ng Kabuko dahil po sa magkakabit ng CCTV. Nakarating ho ba siya doon sa... Yes po, kasi pinuntahan nila? 11:30 po ang text niya po sa akin. Di pa po, ma'am attorney, nag-text din po sa inyo 11:30 si Egay na nandun na po siya. Wala po kasi akong nare-receive po, ma'am. Di pa po, sinabi ko po sa inyo, out of the country po ako dyan. Pero attorney, attorney, tumatawa ho kayo? Hindi po, sabi ko po, wala po ako nare-receive kasi out of the country po ako. Okay. Yung Attorney, mga araw po na yan. attorney, ang sinasabi po dito ni Mrs. Teresa Campuzano, kasi sabi niyo po, hindi siya pinapunta ng inyong mother sa bahay nila para magkabit ng CCTV. Pero bakit po nag-text ito pong kanya mister at sinasabi sa kanya misis na nandito na ako sa bahay ng aking employer at pinapakabit ako ng CCTV? Mali po siguro yung wala po kasi kaming bahay po na dapat kabitan ng School po yun. Sorry, hindi, na bahay. Marela po, sa Marela. School daw po, sorry, school. Pinapupunta siya sa school para magkabit ng CCTV. Na sinasabi niyo po kanina, hindi siya pinapupunta sa school ng parents ninyo on that day para magkabit ng CCTV. Pero bakit nag-text yung kanyang mister, andito na ako sa school? Actually, yun din po yung sinabi ko ng mga empleyado po doon sa kabilang school. Na bakit ka nandito? So, yun po yung sinabi rin niya. So ina-acknowledge niyo po na siya po ay nakarating doon sa school? Nakarating po siya doon po siya kinuha po eh. Doon siya kinuha? Opo, doon po siya kinuha ng mga 4 daw ng kalalakihan. Yung po yung sabi ibang empleyado po doon. So may nakakita po mga ibang Opo. empleyado? Sir, meron po Opo, 3 meron po. testigo. Ayun po. Yung sorry. caretaker po doon, Empleyado isang po. teacher po. Tsaka yung asawa po ng caretaker. May 3 bata pa po. Anong sabi raw nung mga testigo? Ayun nga po. Bali po tumawag pa po yung installer ng CCTV, kunwari, tumawag pa po kay Egay na nandito na kami sa 13. Yung po pagkakwento sa akin ng mga testigo po doon. Tumawag pa daw po, okay na tumawag. Tapos bago po kasi dumating yan sa Egay, sinabi na rin po doon sa kanila na may magkakabit po talaga ng CCTV. Odette and Carol, ba't nahirapan kayo tumawag ng Teresa Martirez PNP? Tawagan yung PD ng Cavite. Bakit PO2 lang ang pwede bang tawagan sa Cavite? Odette and Carol? Magtawag naman kayo ng COP at saka PD at saka RD. Kung hindi pwede si PO2, putres na PO2 to, ayaw sagutin, ba't di kayo magtawag ng PD? Tawagan yung PD, Odette. Sige na, wag na itong si PO2 kung ayaw sumagot ng telepono. Sorry po, ma'am. Okay. Mrs. Teresa. Ma'am, tapos? Ayun po. Alam po talaga ng mga testigo doon na may magkakabit ng CCTV. Then tumawag po, sabi na sa 13 na. Tapos tiningnan po yun ng asawa ko daw sa maliit na gate. Tapos ayun nga, puting van. Tapos binuksan na po. May nakakuha ho ba ng plate number ng van? Ano lang po nakalagay, Duterte po. Words na Duterte. Doon sa van Opo. na puti. Harap likod po. Okay. Tapos may sunroof po. Yung van na puti. Tanging Duterte lang po. Tinatanong ko po kung may iba pa. Wala, yun lang daw po yung nakita nila. Kasi isa lang po ang bumaba, sir. Isa daw po ang bumaba. Isa po yung bumaba. Meron po bang muka? Meron po kaming, kaming, opo, meron po kaming cartographic sketch po. Sino po nagbigay ng cartographic sketch? Si yung Marson po na nakakita. Binigay sa mga pulis? Opo, meron na po kami doon. Meron tayong kopya ng CCTV, ng cartographic sketch? Yung envelope na orange po. Okay. Attorney? Yes po. Okay, kayo ba ay nagkikipag-usap sa ating PNP dyan sa 13 Martires para tumulong po sa investigasyon tungkol dito sa pagkawala ng kanyang mister? Yes po, nagpunta po kami doon, sir. Okay. Ano pong sabi po sa inyo ng PNP, ma'am? Wala pa po silang lead, sir. Wala po silang lead? Yes, opo. Okay. Pero, ang gusto ko na ulit ma-interview po sana, yan po big partner po ni Mr. Tarishosa, yung asawa ko. yung asawa? Opo. Gusto po ma-interview ng PNP? Opo, kasi nag-report pa lang po kami po, di po ba? Nag-report pa lang po yung mga tao, nag-report din po siya, nagbigay po siya ng statement din po doon. Then from there, hindi na rin po kasi nakabalik. Although bumalik po kasi wala yung investigator on hand. Nag-investigate po yung case. I see. So, bakit po gustong kausapin ng mga pulis ito pong live-in partner? Attorney, sa pagkakalam nyo? Kasi nung pumunta nga po ako doon, nagpa-follow up po ako ng kaso,
Ang point po nila sa akin, ang dapat nila ulit ma-interview, yan si Miss Teresa Camposano. Kasi meron po siyang statement nga doon na may nawawala po gamit sa school. Sandali po, ma'am, attorney, ito na, si Colonel Arthur Bisnar, PD Cavite. Magandang hapon po, Colonel Bisnar. Sir, Colonel. Colonel, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Bante sa Radyo. Colonel, alam niyo na ho ba itong kaso sa disappearance po ng isang security guard na nagngangalan Edgardo Carriosiosa? Wala po akong details na hawak po sa ngayon. Pero i-find out po natin. Okay. Kasi, nandito po itong kamag-anakan. Blanco pa rin daw po hanggang ngayon, Tracy Martinez, PNP. At tayo po kami sagutin ni PO2 Baisa. Kanina pa po kami tumatawag. Text ng text sa kanya. Tinatabla niya po ang tawag namin. I don't know for what reason. Kaya po kami naakyat na po sa inyo. Opo, sige po. Papuntahin niyo po dito yung para meantime alamin ko po yung kaso. Mukhang uncooperative po ata itong Tracy Martinez PNP, Colonel, sa aking palagay. Kasi po, we've been contacting them since this morning and telling them the purpose of our call. Pinagpapasapasahan po kami, tinatabla po yung tawag namin, I don't know why. Sino po bang kinakontakt niyo po? Si PO2 Lester Baisa po, si Baisa. Mas mabuti po yung Chief of Police po natin ang contacting siguro. Si Superintendent Tibayan. Si Tibayan po, ayaw din po kami sagutin, sir. Pareho po. I-check ko po sa kanila. I-check ko. Paki-check lamang, sir, kasi nakakapagtaka po ito. All we need to know from them is kung ano na po yung nangyari sa investigasyon. Pero kung sila po ay tikom ang bibig at ayaw po magsalita at ayaw po mag-cooperate, magdududa po kahit sino. Bakit ganun sila? Di ba, Colonel? Buti nga po kayo, sinagot niyo po. Tingnan po natin kung ano yung, baka hindi lang po kilala yung number niya kaya hindi kayo sinasagot. Pero i-check ko po para tayo. Sige, Colonel, ganito po. Sasamahan po namin itong mga kamag-anakan. Baka pwede through your office, magpasagawa kayo ng full-scale investigation po tungkol sa kasong ito. Kasi may mga allegations po na may nawawala daw po yung sa bahay ng amo nitong SG na ayon sa mga kamag-anak, this might be the reason kung bakit missing po itong SG. May dumukot daw po. Ang dami po mga sinasabi-sabi. So, siguro kailangan po talaga magkaroon po ng full-scale investigation sa kaso. Tapo, naman po, lalo yung mga ganyang kaso na kailan po nangyari? May 1 daw? May 1 daw po, sir. Palagay ko naman na meron ng initial result po yung investigation natin dyan. Saan po, ang ano lang po dito is because napakarami rin pong mga insidente po na nangyayari. Pero i-find out ko po, kausapin ko po si Chief of Police para malaman ko po yung details. Meantime ho, papuntahin nyo dito para matulungan ho natin. Sige, we'll do that. Colonel Bisnar, salamat po, sir, Colonel. Apo, salamat po. Magandang hapon po, Colonel. Thank you po. Apo, magandang hapon po. So, ma'am, kasi uncooperative po itong COP at saka itong investigator. So, kaya umakit na po tayo kay Colonel itong sa PD. Nag-report po kami sa NBI Tagaytay. Okay. Bari si Sir Joselito Bangit po. Siya po yung nag-aasikaso sa amin. Ano po sabi ng NBI? Meron po siyang sa amin na nakapagsabi siya sa amin na yung sa cellphone detector po kasi kinuha din po nila yung IMEI. Tapos ang last lang po nila sa amin sa may Dasmariñas po dun na yung Sampaloc Dasmariñas po yung cellphone. Pero hindi naman daw po talaga totaling yun. Kasi minsan ang daw po hindi ganun ka, kung kailan daw po huling binuksan, parang ganun daw po. Yun lang po yung huling update niya sa amin, sir. Tapos po nun, wala na po. Inaano na namin, tinatawagan namin, wala pa po siyang update hanggang ngayon. Bali, last week po ng Wednesday po yun, nireport niya sa amin. Okay. So, ano ba ang gusto niyo mangyari? Ang hawak sa kaso NBI o gusto niyo PNP and NBI? Kung pwede po ba sanang kasi di ko rin po alam, sir di ko po alam kung sino pong Kasi ang lang po namin, na-report na rin po namin sa NBI, sir. Yun lang po. Okay. Pwede naman po siguro dalawa. Let's try ito pong PD. Okay naman po kausap tong si Colonel Bisnar para si Colonel Bisnar makapagbigay po ng mga impormasyon na hindi po na ibibigay pa sa inyo nitong COP, Chief of Police. Kasi po itong si Colonel Bisnar, siya po yung
sa buong probinsya. Diba? Ipapatawag niya po itong si Trece Martires, COP, at saka itong investigador sa kanyang tanggapan, kaharap po kami, then magkakaroon po ng paliwanagan. Sa harap ninyo po, magbibigay po ng mga statement ito pong investigador at saka yung COP kung ano na nangyari sa investigasyon, kung ano yung mga nalalaman nila. Diba? At nakikinig naman po kami, so magiging transparent po yung pag-uusap. Kung makakatulong po. At kung sa tingin nyo po na hindi ko kayo nakakakuha pa ng linaw doon po sa explanation ng COP sa harap po ni PD, then bitaw tayo sa PNP, punta tayo ng NBI. Subukan po natin muna yung PNP. Okay naman po yung PNP through Colonel Bisnar, nakikipag-cooperate naman. So wag ho natin sirain yung cooperation nila. Sayang naman. Okay? Let's do it this week and up to next week. Kapag walang nangyari po sa ginagawa natin coordination kay Colonel Bisnar, akit tayo sa NBI. Okay? Sige po. Samahan po namin kayo next week, ha? Okay. Attorney Tolentino, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Attorney. Sige po. Magandang hapon po, Attorney. Sige po. Okay. Ganun na naman po. Okay? Sige po. Wanted. Alright, at dyan lamang po kayo mga kapatid, kami po ay magbabalik at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men at ng 3K Battery Dare to Compare at ng JNT Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang tibay pambansang plasticware JNT at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga lihitimong kliyente na ang lihitimo lamang pong Wensha ay matatagpuan po sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At sa mga kaibigan naman po natin na jeepney driver, tricycle driver, bus driver at lalong-lalo na sa taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores, and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml or 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:25 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. I repeat, gamot na solusyon Skincare Fungisol, tumawag lamang sa 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat, i-Fungisol mo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng BitterGo. Para balance ng sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang BitterGo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with BitterGo. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 3:28 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. 11 barangay officials ng Barangay 468 sa Maynila ang pinagmumulta ng di bababa sa 1,000 piso ng Metropolitan Trial Court.
napatunayang guilty sa hindi pagsusumite ng kanilang statements of assets, liabilities, and net worth. Mula 2009 hanggang 2011, sina Barangay Chairman Jose Cayanan Jr., ang mga kagawad na sina Rexon Cortez, Dalmacio Salcedo, Leila Pasicolan, Lagrimas Taño, Simplico Cañeda Jr., Julita Lizardo, Hilda Surio, Sergio Bondok, Barangay Secretary Salvacion Rotor at Sangguniang Kabataan Chairperson Sazel Unique Zea Kagiwa. Ang Philippine Standard Time, 3:29 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Bittergo. Para balance ng sweet life mo, minsan okay lang maging bitter, tulad ng ampalaya na makakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Bittergo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with Bittergo. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Victor Harina, may kaluwagan ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng McKinley Road galing Global City hanggang makapasok ng EDSA at ganoon din ang kabilang panig nito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, may kaayusan at walang problema ang takbo ng mga motoristang nasa kahabaan ng East Service Road galing Alabang hanggang bago dumating ng AMCOR, ngunit muling sisikip kung babagtasin ang hanggang sukat at mag-ingat sa kalsada dahil makulimlim ang panahon sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members Victor Harina at Joseph Abalos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bittergo. Para balance ng sweet life mo, minsan okay lang maging bitter, tulad ng ampalaya na makakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Bittergo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with Bittergo. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bittergo, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bittergo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bittergo sa abot kayang halaga na 7.50 per capsule. Go na go with Bittergo! Ang Bittergo ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bittergo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mo ba ng sweet life? Para mas ma-enjoy ang sweet life at healthy living, dapat pangalagaan ito. Simple lang. Dapat less rice, more exercise, konting bawas sa desserts at syempre, less bisyo. At para balance ang sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Bittergo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with Bittergo. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a life.
Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba gamitin ang Fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang Fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may Fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng Fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mo ba ng sweet life? Para mas ma-enjoy ang sweet life at healthy living, dapat pangalagaan ito. Simple lang. Dapat less rice, more exercise, konting bawas sa desserts at syempre, less bisyo. At para balance ang sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, samahan pa ng garlic. O diba? Kaya for only 7 pesos 50 centavos per capsule, go na go with Bitter Go. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating puni, mahapding hadhad, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, mabahong halipunga, dumadaming eksema. Ew! Kaibigan, i-Fungisol mo! Basta fungi na problema, i-Fungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Inside every engine is power waiting to be unleashed. With a new Petron Blaze, the only 100-octane high-performance gasoline in the country is now Euro 5, 500% cleaner than Euro 4. Experience your car at its cleanest and fastest with Petron's best. New Petron Blaze Euro 5. Unleash the blaze within. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Tuluyang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, Gin Kapitan pa! Kayang-kaya, Gin Kapitan lang! Kayang-kaya mo, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 501 dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint.
100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nag-PM sa atin si Eliazar Batalla Bundok. Sabi niya, pakigreet naman po ako watching Wanted sa radyo from Kuwait. Kahit malayo na po ako sa inyo, adik listener niyo po ako. Ayan. At lahat ng mga OFWs po na nakatutok sa FB page ng Rafi Tulfo in Action, magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon sa lahat ng mga empleyado ng Shangri-La sa Bora. Uy, magandang hapon. Halos lahat sila doon. Kapag may time, pinanonood yung programa nating Wanted sa Radyo. Salamat. Thank you po. Salamat po. Mga taga Boracay. Sarap po. Kasi malakas ang Action TV doon. Okay. 2 to 3. Pagdating ng 3 o'clock, mahina na ang Action TV. Hindi ka totoo. Talaga. Sabi ko, anong oras ba malakas ang Action TV sa Wanted sa Radyo? 2 to 3, boss. Bakit after 3 o'clock? Wala na, boss. Patay na yung mga TV namin. Di mag-FB page. Yun nga. Yun diba, nga. Naka-FB page. Naka-FB page. Kaya alam na alam nila yung yung mga naka-upload sa atin. Lalo na yung sikat na sikat talaga yung kahit saan pumunta. Sino yun? Yung nagsoli ng cellphone na si Mr. Elliot. Elliot at siya patuloy ang may kasalanan. Oo, sikat na talaga si Mr. Kevin? Elliot. Si Luigi Lim. Luigi Lim pala. Oo, yun. Oh. Nag-deactivate na nga eh. Nag-deactivate na. Viral talaga yon, grabe. Kung pagsama-samahin mo lahat ng mga videos tungkol dyan, 30 million. Wow, ganun na karami. Oh. Galing ah. Yung kasi, kung saan-saan na eh. nag-sharing Oo. Umabot ng 30 million yun. Kaya sumikat talaga nung gusto tong si Luigi Lim. Correct. At si Mr. Elliot, talagang saludo tayo sa kanya. Sa lahat ng taxi driver na nagsusoli ng mga naiwan na gamit sa kanila, sobra-sobra po ang aming pasasalamat at pagsaludo. In behalf of the Filipino people, sambayanang Pilipino, kami po ay sumasaludo sa inyo. At sa lahat ng taxi driver na rin. Marami po sa inyo. Hindi naman lahat, hindi naman perfect 100%. Pero majority, marami po sa mga taxi driver sa ating mga lansangan ngayon, sila po ay mababait, matitino, nagtatrabaho ng maayos para maitaguyod ng mabuti ang kanilang pamilya, makapamuhay ng marangal. Mabuhay ang mga taxi driver. Palakpakan mo, Nings. Ayan, mabuhay talaga. Lahat po kayo mga taxi driver, mahal na mahal po namin kayo. Ang laki po ito mga ginagawa nyong pagpapabango ng ating mga pangalan, especially sa mga dayuhan. Totoo. Dahil nagsusoli po ang marami sa inyo ng mga gamit na nanaiwan itong mga dayuhan, pagdating na kanilang bansa, pinagkakalat yung kabutihan na ginagawa ninyo, kabayanihan, di ba? Sumisikat po tayo sa magandang paraan. Gumagandang imahe natin. Dahil yan sa mga taxi driver. Correct. Again, one more time sa mga taxi isa driver. pang palakpak. Mga taxi driver, sobrang thank you ha. Mabuhay ang mga taxi driver. Mabuhay po kayo. And speaking of taxi driver, Idol, eto inapi. Andito si Mr. Bartolome Cornelio, isa pong taxi driver. Taxi driver, okay. Ang kanyang nirereklamo ay pulis na umano'y nanakit sa kanya. Nangyari po ito May 11, 11 p.m. sa May Sandigan Bayan sa Quezon City. Uy, Sir Bartolome, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Ang inireklamo niyo po si PO3 TJ Valdez. Ano pong ginawa nitong si PO2? PO2, sir. Opo, sir. Anong ginawa po ni PO2 Valdez? Yung habang hinihintay namin yung investigador, sir, dahil binangga ako ng motor, sir. Okay.
Habang hinintay May 11 namin, po ito, May 11. Oh, May 11 po. Itong si Mark Lester Goles ay tawag ng tawag po sa kaibigan pala yung Police PO2 Valdez. Okay. Ito pong kabanggaan TJ nyo. Valdez. Okay. Itong kabanggaan nyo po na motosiklo. Oh, ito pong kamagaan kong motorsiklo, may kaibigan na Police po. Na si Pio Valdez. PO2 Valdez po. Okay. Tapos, Ngayon, sir? dumating, hinaras ako, pinilit yung kunin yung lisensya ko. Teka muna. Siya po ay hindi investigador. Hindi Dumating po. lang siya. Dumating po. Nakasibilyan po. Nakasibilyan kung saan lupalop siya ng mundo ng galing Apo. at nakikialam sa nangyaring investigasyon. Inimbestiga na po kayo at that time. Saan kayo noon nung nangyaring insidente? Sa police station na? Hindi pa po. Nasa area Kalye. po ng aksidente po. Okay. So dumating ito si Pio Valdez, kinukuha agad yung inyong lisensya? Pinilit niyang kunin ho dahil pulis daw siya. Hindi ko naibigay. Tama lang. Oo. Tama lang po. Hindi ko binibigay sa kanya dahil naghintay ako ng investigador po, sir. So nung hindi niyo po ibigay, lumingan akong konti, binalo ako ng barel sa ulo. napalingon lang ako kayo, pinalo agad kayo ng baril. Opo. Bakit niyo ginawa yun? Dahil di ko ibibigay yung lisensya ko po. Tama lang ho. Unang-una, kahit na pulis ho siya, kahit na nakuniforme siya, hindi niyo dapat binibigay dahil di naman siya investigador sa kaso. Yun ang sabi Pangalawa, very important, hindi siya nakuniforme. Diba? Opo, sir. Paano kung magnanakaw siya, criminal siya, addict siya? Doon ako natakot, sir, kasi Nagpanggap na ng pulis. sinabihan niya akong babarilin kita ngayon. Ang dami pong salita, sabi nga sir. O tapos ano nangyari? Nung pagkapalo ng baril sa inyo, Yun, binigay ko na lang yung lisensya ko at saka yung... napilitan na lang ho kayo. Napilitan po ako, sir. Siyempre, kahit na sino, kahit na siguro Apo. ako. Okay, tapos sir. Ganon, sir. Okay. Natakot na po ako doon, sir. Alright. Tawagan nga natin tong si PO2 TJ Valdez. Paano ho naawat yung pangyari? May Kasi- dumating ho na investigador. Yung aksidente, sir, harap na lang mismo ng outpost, sir, maraming mga tanod po. Naawat po kayo. Naawat po ng tanod po. Tapos may dumating ho na pulis. May dumating mga pulis na taga station size. Hmm. Doon na nakuha yung ID niya mismo kasi binigay din niya na pulis pala talaga siya. Hindi siya inaresto. Hindi po, sir, kasi ang tapang, sir, eh. Umaski na. Dapat inaresto siya. Unang-una, nakasibilyan siya, namukpok siya ng baril, wala siya sa lugar, gantoting yun. Hindi ko naisipan na ipahold ko siya, sir, eh. Pero alam ng mga pulis na nagresponde na kayo po ay napalo ng baril. Alam na po. Pero hindi siya dinampot. Hindi, oh. Hindi siya naresto. Hindi po. Nakuha niyo pong pangalan ng mga pulis. Yung, Yun lang po, nagresponde. hindi ko nakuha, sir. Mga station size yun, sir, eh. Dapat pati yung mga pulis na yun makasuhan. Dahil hindi nilang ginawa ang trabaho nila. Kasama dapat sa trabaho nila yon may tao doon na may baril, regardless kung kahit na pulis siya, wala siya sa duty, wala siya sa lugar, namukpok siya, ginamit niya yung baril, namukpok siya, may kaso doon. Grave threat, Abuse of illegal authority. possession of firearms, di ba? Gun toting, kung ano pang pwede maikaso. Pagkatapos nung dumating yung mga pulis na awat, ano pong sunod nangyari? Yan. Ineksikaso yung ID niya, sir. Tinitignan, ganun. Tapos, napakilala siya. Yung taga-station 12 siya, sir. Naka-assign. Sa RPHO po siya, hindi sa Station 12, RPHO. Sa PNP, sa NCRPO. So ano pong nangyari pagkatapos noon? Yan, pagkatapos Pinakulan nun, siya. umalis na po, sir. Uy, nasaan po lisensya nyo ngayon? Yung lisensya ko po. Opo. Yung nasa akin na po. So ang reklamo nyo nga po itong Pinalo ako ng baril po, sir. Mr. Mark Lester Goles, magandang hapon po, Mr. Goles. Mr. Goles? Mr. Goles? Sir Goles, si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5, Mr. Goles. Mr. Mark Goles? Sir Mark? Magandang hapon po, Mr. Goles. Okay. Mr. Goles, si PO2 Valdez, kaibigan niyo po ito? Sino po? Si PO2 Valdez, kaibigan niyo po ito? Mr. Goles?